Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan natin sa Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Ba'y mapapatanong ka lamang ho, mapapatanong ka na lamang, bakit kaya? Bakit kaya? Alam nyo ba na sa kauna-unahang pagkakataon mga kaibigan, for the first time, simula nung manungkulan bilang Pangulo itong si Baby M, Baby M si Marcos Jr. noong 2022 mga kaibigan, ito yung kauna-unahan na hindi makakasama sa kanyang biyahe sa United States of America o sa USA ang kanyang may bahay na yung kontrobersyal na si First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kaibigan. Ano ho? Bakit kaya? Yun ang tanong eh. Bakit hindi kasama for the first time itong si Lisa Marcos sa nakatakdang biyahe ni Baby M sa Amerika, mga kaibigan? Ano ho? Ito naman ang kinumpirma ng isa ring kontrobersyal sa Palasyo ng Malacanang na si Auntie Claire, yung kanilang Palace Press Officer Undersecretary, na sinabi po niya sa isang panayam, mga kaibigan, ang sagot po niya ay hindi po, hindi makakasama si First Lady Lisa Marcos, mga kaibigan. Bakit kaya? Alam naman ho natin, ang laman ng lahat ng media ngayon, maparadyo man, telebisyon, sa print, online, ito yung pagpaparty-party, sumasayaw-sayaw pa ng inyong First Lady. Doon po naman sa LA, mga kaibigan, Los Angeles, sa California, kasabay po naman ng pagkanta noon pong yumao na tagapagmana ng pamilya Tantoco, mga kaibigan. Ano, siya yung kumakanta ng I Will Survive doon eh. Habang sumasayaw yung si First Lady at yung ibang mga kasamahan nila doon sa party, mga kaibigan. No? At eventually nga, nung gabing yun eh, namatay at yumao itong si Tantoco dahil po naman sa base doon sa report ng LA Coroner's Office, overdose, mga kaibigan, ng pinagbabawal po na cocaine. Yun ho yung ano, yun yung issue dito eh. Iniiwasan kaya nitong si First Lady? Yun ang pumapasok sa isipan ng marami. Iniiwasan kaya nung itong si First Lady yung tungkol sa issue? O baka maungkat habang nandun siya sa bansang Amerika kasama itong si Baby M, mga kaibigan. Although may mga lumulutang din, mga kaibigan, no? Na mga balita ngayong araw na ito na nauna na doon sa Amerika itong si First Lady Lisa Marcos. Kasama daw yung mga pamilya Frasco. Pamilya Frasco. Ewan lang natin kung totoo ito ha. Pero may mga lumulutang na balitang ganyan, mga kaibigan. Inunahan na ni Lisa Marcos yung pagbiyahe nitong si Baby M doon sa Amerika. Pero binanggit kanina nitong kanilang press officer, si Auntie Claire, na hindi makakasama dito sa official visit ni BBM dun sa Amerika, mga kaibigan. Although may lumulutang din na balita na itong si Auntie o itong si First Lady Lisa, nauna nang bumiyahin sa Amerika kasama ang pamilya Prasco. Yun ang lumulutang na balita, hindi natin ma-confirm. Pero lumulutang ho ngayon sa lahat ng anggulo ng media world, mga kaibigan. No? Pag may usok, may apoy. Ganon yun eh. Ganon pa man, kahit binanggit ditong si Auntie Claire na hindi po makakasama doon sa pagbiyahe sa Amerika ni BBM itong si First Lady, hindi po niya, mga kaibigan, inelaborate. Wala siyang ibinigay na mga dahilan kung bakit hindi siya kasama doon sa nakatakdang pagbiyahe. Ganyan man, idinagdag nitong si Auntie Claire na itong si Pangulong Junior, siya po ang namili ng kanyang magiging delegasyon, kasama ng kanyang delegasyon na sasama sa kanya o kabahagi ng kanyang entourage
sa kanyang biyahe dyan sa Amerika. Hindi rin natin alam, ano nga ba? Bakit nga ba bibisita itong si Marcos dyan sa Amerika? Parang karakaraka eh. Nagdedesisyon sila na meron po silang biyahe dyan sa Amerika. It's never planned ahead of time. Wala akong ganun eh. Parang karakarakang nagdesisyon eh. Bakit kaya? Marami hong mga umuukil-kil, pumapasok sa isipan ng marami, hindi lang po ng taga-media, kundi sa mga katulad ho nating ordinaryong mamamayan. Bakit kaya? Bakit kaya, di ba? Ang daming bakit kaya eh. Hindi kasi nasasagot ng malinaw eh. Mga kaibigan, yes, he will have some people with him. But I don't know if I have the authority to give details on that peak. Biruin mo. Press officer siya ng Malacanang, hindi niya hindi niya alam kung meron siyang authority na magbigay ng details yan. Eh bago mo ihayag yan sa media, Madam Claire, eh alam mo na dapat. Hindi mo pala alam eh, bakit pinangungunahan mo sila? Ay nako, anong silbi mo na press officer kung marami ka palang hindi nalalaman bago ka magsalita? Maybe it would be better if we ask the DFA about that. Ang DFA na binabanggit niya rito, mga kaibigan, ay yung Department of Foreign Affairs. Pero dapat siya ang unang-unang makakaalam dahil yung information mismo nag-emanate from the Office of the President. Yung opisina niya doon sa Palasyo ng Malacanang mismo eh. Saan ba nakatira ang presidente? Sa Palasyo. Oh, bakit ipapasa pa niya sa DFA, mga kaibigan? Idinagdag pa ni Aling Claire Castro na ang economic team ng gobyerno ay sasama rin doon sa Marcos visit, mga kaibigan. Ano pa nga ba? Tuwing bibisita naman si Dayonyor, ang dami sang katutak yung kanyang karay-karay na mga kung sino-sino pa, mga kaibigan, ano? Kung sino-sino. Mga opisyal ng gobyerno. At kung sino-sino pang gusto nilang isama. Lahat, pinagkakagastusan ng gobyerno. Laki-laking utang ng pamahalaan, gagastos ka pa. Kung sino-sino gusto mong isama dyan, nakakatulong ba ang mga yan? Ha? Nakakatulong ba sila sa iyo? Oo, nakakatulong sila sa paggastos sa kaban ng bayan. Yun ang alam natin, mga kaibigan. While the government has yet to officially disclose the agenda, nakita niyo na, wala pang malinaw na agenda kung bakit karakaraka na nagdesisyon itong si Marcos na bibisita sa Amerika. Walang malinaw na agenda eh. Ayan, sinabi niya mismo has yet to officially disclose the agenda for the president's upcoming meeting with the US President Donald Trump. Ang inaasahan daw na magiging discussion dito, di natin alam, ay yung tungkol po naman sa 20% tariff na inimposed ng presidente ng Amerika na si Trump doon po naman sa mga produkto ng Pilipinas na ine-export po dyan sa bansang Amerika, at ang iba pa umano ay yung country's proposal para po naman sa free trade agreement sa bansang Amerika. Kasama na rin dyan ang national security concerns, ang West Philippine Sea, at ang strengthening daw ng bilateral ties between Manila and Washington. Bukod dyan, ano yung pinaka mahalaga, pinakamahalaga na purpose ng Marcos administration na pupunta dyan sa Amerika na karakaraka, karakaraka, hindi plinano, na magdesisyon na sila po ay dadalaw magbibisita dyan po naman sa bansang Amerika. Simula nung mag-assume as president noong 2022 itong si Dayonyor, kasama na niya sa lahat ng kanyang mga naging biyahe sa Amerika itong si First Lady Lisa Marcos. 4 na beses na po silang dumalaw sa Amerika at kasama niya lagi
ang kanyang may bahay na si Lisa Marcos. Ngayon lamang sa nalalapit na pagbisita ni The Junior sa Amerika na hindi niya kasama ang controversial ngayon na kanyang First Lady. Ang susunod na mga balita dahil dito lang ho ninyo nalaman na may lumulutang ho na balita ngayon mga kaibigan na nauna na dyan sa Amerika itong si Lisa Marcos kasama ang pamilya Prasco. Ewan lang natin kung anong purpose nila doon, kung ano yung kanilang nais ayusin doon mga kaibigan. Pero hindi pa po ito kumpirmado, lumulutang lamang po sa 4 na sulok ng daigdig ng media. Yan lamang po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ng Radyo Filipino UK, ang Kape at Balita. Mag-subscribe na po kayo kahit isa lang para sa mas marami pang video na atin po namang mapapanood at isi-share dito sa ating channel. Mula po dito sa lungsod ng London, ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks!